Isa pong napakalaking milestone ang naabot na XRP nitong September 12, 2025 sapagkat pumasok na po siya sa Global Top 100 Companies at nalampasan pa po niya ang mga higanting bangko tulad po ng Citigroup at saka HDFC Bank. Ibig sabihin nito, isa na po si XRP sa pinakamalalaking asset sa buong mundo pagdating sa market value. Kaya sa video na ito ay aalamin po natin kung paano po niya naabot ang record na ito, ano ang nagtulak sa pag-angat ng kanyang presyo at ano ang maaari pong mangyari sa market pagkatapos nito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, ano po ba ang market cap milestone na naabot ni XRP? Base po sa real-time data mula sa company's market cap at saka coin market cap, ang market capitalization ni XRP ay nasa $180 billion na range. Ibig sabihin nito ay price multiplied by circulating supply. Kaya ganito po kalaki ang total value ng lahat ng umiikot na XRP sa market. Dahil dito, nalampasan na ni XRP ang market cap ng Citigroup na nasa $181.9 billion at ang HDFC Bank na nasa $181.1 billion. Sa pag-akyat po niya sa top 100 assets list, kasama na siya sa eksklusibong grupo ng pinakamalalaking kumpanya at asset sa mundo. Kaya ang market impact po dito ay ang pagpasok ni XRP sa top 100 ay nagpapakita ng lumalaking tiwala ng mga investors at posibleng magdala ng mas maraming institutional buyers na siyang magpapalakas pa sa presyo. Ngayon ay ano po ba ang mga nagtulak sa biglaang pag-angat na ito? Marami pong factors ang nag-converge para itulak sa XRP pataas. Una, ang Ripple po ay nagkaroon ng partnership sa BBVA. Isa pong malaking bangko ito sa Spain para po sa custody services. Ito po ay malinaw na sinyalis ng mainstream banking adoption ng digital assets. Bukod dito, ang RLUSD stablecoin ng Ripple na inilaunch po noong December 2024 ay nagdagdag pa ng gamit at saka kita sa ecosystem. Dahil dito, mas naging kampante po ang mga investors at lumakas ang demand para kay XRP. Kaya ang market impact po dito ay kapag mas maraming bangko at institution ang pumasok sa paggamit ng XRP, lalakas po ang posibilidad na manatili or mas tumaas pa ang kanyang presyo. Ngayon ay ano naman ang kahulugan po ng pagsali ni XRP sa Global Top 100. Ayan, nakikita po natin dito na yung sinusundan lamang po niya si Shopify at saka Intuit. At nasa ilalim po niya ang Citigroup at saka ang HDFC Bank. Yan. Ang market cap ng isang public company ay nakabase po ito sa inaasahang kita, regulation at saka shareholder equity. Samantalang ang market cap ng isang token tulad po ni XRP ay nakabase po sa presyo ng circulating supply sa isang particular na oras. Kahit hindi perpekto ang comparison, ang pagpasok po ni XRP sa top 100 ay patunay na patuloy po na tinatanggap ang digital assets sa mainstream finance. Kaya sa market impact, ang ganito pong milestone ay maaaring mag-udyok sa mas maraming investors na sumali dahil nakikita po nila na unti-unting nagiging bahagi ng global financial system si XRP. Ano naman po ang maaaring mangyari sa presyo ni XRP? Kung magpapatuloy po ang institutional adoption at pagtaas ng demand, maaari pong manatili si XRP sa top 100 or mas mataas pa ang kanyang ranking. Pero tandaan po natin na ang crypto market ay volatile at pwede pong bumalik ang kanyang presyo kung bumaba ang sentiment or
magkaroon ng regulatory issues. Kaya ang market impact po dito ay ang susunod na mga linggo ay critical. Kapag nagpatuloy po ang momentum, posibleng makakita po tayo ng panibagong rally. Pero kung bumalik po ang takot sa market, maaring bumalik din ang presyo sa mas mababang price levels. At ayan, bilang panghuli, ang opinion ko naman tungkol dito ay napakahalaga po ng milestone na ito para kay XRP dahil pinapatunayan po nito na kaya niyang makipagsabayan sa mga pinakamalalaking kumpanya sa mundo. Ipinapakita po nito na ang crypto tulad po ng XRP ay hindi na basta speculation lang, kundi nagiging bahagi na ng global financial landscape. Magandang sinyalis ito para sa mga long-term holders, pero dapat pa rin na maging handa po tayo sa volatility na dala ng market. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.